na natin to mga bossing. This meeting is being recorded. Okay. So, good evening sa inyo. Shoutout sa ating 28,000 viewers. Aray mo. Right? So, today, explain natin yung ating Fibonacci wave. Right? Dito, nalalaman natin kung we're going uptrend or downtrend. Okay? And naka-clarify yung difference between retracement at potential reversal. Okay? Retracement at potential reversal. Kasi sometimes, ano nga guys, ang retracement at ang reversal magkahawig. No? So, dyan palaging maraming nadadali. Kala ko kasi retracement lang, reversal na pala. O kala ko kasi reversal na, yung pala retracement lang. So, very important na ma-recognize natin ng early kung ang market ba ay nagre-retrace or reversal. Okay? At kung market ba ay gagawa ng continuous uptrending or continuous downtrending. Right? So, okay. Kung okay na sa inyo to, ito yung first tool natin, Fractals Period 10. Fractals Period 10. Okay? So, sana naka-set up na sa inyo to kasi unang pinaprepare ko sa inyo to umaga pa lang. Pero kung talagang nahihirapan kayo i-set up dyan, I will schedule you tomorrow to set up yan one by one sa inyo. Okay? Para walang mapag-iiwanan. Okay? Now, sumunod na tool natin is Fibonacci. Dito po yan sa ating trading view, dito sa bandang kaliwa. Yan. 1, 2, 3 sa pangatlong row. Okay? So, click natin to. Okay? Click natin to. Wait lang ha. Yan. Okay? So, mute po muna tayo lahat ha. Ako lang muna magsasalita ha. Salamat. Then mamaya, pagka nag-open tayo lahat, okay, pagka may tanong ako sa inyo, i-open nyo na lang po yung ano nyo, kaya i-chat nyo na lang, okay? Para tuloy-tuloy tayo. Okay, maraming salamat po. Now, dito tayo, sa kaliwa, 1, 2, 3. Makikita natin dito yung fib retracement. Okay? Fib retracement. Guys, kaya po siya tinawag na fib retracement kasi ito yung tool, number 1 tool na ginagamit to identify yung market retracement. Kasi pag umakyat ang market, may retracement yan. Hindi kasi siya pwede yung tuloy-tuloy na akyat na walang retracement. Okay? Same thing din po yan pag bumaba yung market, kailangan din talaga niyan retracement. Hindi pwedeng baba ng baba yung market ng walang retracement. Magre-retrace at magre-retrace yan. So, speaking of retracement, napaka-importante na gumamit tayo ng Fibonacci. Bakit po? Okay, so papaliwanag ko sa inyo ngayon bakit napaka-importante na marunong tayong gumamit ng Fibonacci. Okay? So, ito yung ating Fibonacci. Yan. Pakita ko na muna sa inyo yung settings. Okay, yan. So, type yes po kayo pag na-screenshot nyo na. Wait lang, ayusin ko lang to. Yan. Paki-screenshot na lang guys yung aking settings sa Fibonacci. Okay? Type yes na lang po kayo, mga 5 type yes para malaman ko kung na-screenshot nyo na. Saglit lang naman screenshot yan eh. Okay? Mga 5 screenshot para alam ko na majority sa atin na screenshot na. Yan, okay. Okay. Tapos dito guys sa bandang baba, paki-copy din ito. Yan. Yun nasa bandang baba. Yan. Paki-screenshot to. Alright? So para parehas tayo ng ng settings. Okay? Goods na? Okay, sige. Kung goods na yan, dito na tayo sa Fibonacci. Okay? So dito sa Fibonacci, mayroon tayong mga tinatawag na retracements, okay? Retracement levels. So dito sa retracement levels natin, paliwanag ko lang ito isa-isa. Ayan. So guys, kapag ang market, 'di ba, for example, downtrend uptrend tayo for example. Uptrend po guys ha.
Ay, teka, drawing na lang muna ako ng structure para mas madali nyo makita. Ayan, okay? Sa mga bossing, okay? Kapag ang market is uptrending katulad nito, right? Pag tumama siya dito sa 23%, pakisulat po mag-note kayo Parang awa niya na, mag-note kayo. Alright? Although this is a recording, pero gusto ko tapusin niyo to. Alright? May bonus yung makakatapos. Okay? Now, itong 23% na ito guys, right? Oo, okay lang. Kapag tumama dyan yung market, ibig sabihin, alam mo na agad, nagsimula na siya mag-retrace. Okay po? Pag ang market, di ba, galing siya dito, mula sa ilalim, wait lang, palitan ko lang ng kulay ito gawin ko itong itim. Okay? Mula sa ilalim, umakyat siya dito. Okay? Pag akyat niya dyan, nakita natin unti-unti siyang bumababa. Alright? So, paano natin ma-recognize na ang market nagre-retrace lang? Alright? Pag ang market, umabot siya ng 23%, ibig sabihin nagre-retrace lang po siya. Okay po? Short-term retracement. Pag umabot naman siya ng 38%, short-term retracement pa rin po yan. Alright? Pero pag pumabot yan ng 50%, retracement pa rin siya, pero ang tawag dyan is balance or equilibrium. Isabihin, binalance niya lang na 50% ng kanyang inakyat ay niretrace niya. Usually may malaki siyang akyat na gagawin kapag ganyan. Pag nag-retrace siya ng 50%. Alright? Most of the time guys kapag nag-retrace si gold ng 50% after niyang bumaba, after niya umakyat, nag-retrace ng 50%, may gagawing malaking galaw yon. Alright? Now, ang last layer kasi natin dyan, yung 61.80%. Kasi dito sa fib retracement guys, tatlo yung ating support. Unang support, 38. Pangalawa, 50. Pangatlo, at last level, 61. Pag tumama siya sa 61, it's a golden ratio. Pag tama niya dyan guys, dapat mag-react na siya ulit, paakyat, pabalik dito sa 0%. Right? Pag tama niya sa 61%, dapat yan, umakyat na siya dyan. Way back to 0%. Okay? At itong 0% na ito, mabasag niya. Pag hindi niya binasag yung 0% na yan, ito, di ba, nagtuloy-tuloy siya, bumaba for example. Bumaba siya. Hindi siya nag-react sa 38, hindi nag-react sa 50, hindi nag-react sa 61, at umabot ng 78, yan. Hindi na po yan retracement. It's a sign of reversal. Okay po, ulitin ko ang sign ng retracement, pag tumama siya ng 23, retracement lang po yan, huwag kang kabahan, hindi pa po reversal yan. It's just a retracement. Kailangan niya talaga mag-retrace. Normal yun. Ang market kasi, aakyat, bababa. Aakyat, bababa. Normal na cycle yan. So, ang importante lang, alam mo, kapag nagre-retrace yung market at kung nagre-reverse na ba yan. Alright? So, 23 start of retracement. Pero ang support niyan, guys, magsisimula pa lang sa 38, 50, at 61. So, kung nagbabasa ka po sa FX Street, okay po, kung nagbabasa ka po sa FX Street, makikita mo lagi may tatlong support at may tatlong resistance. And lagi mo rin doon mababasa yung Fibonacci retracement. Sabi po. So minsan po, dagdag confluence rin po, punta rin kayo dito sa FX Street. Okay po. Buksan natin yung FX Street natin. Tapos, pang kumbinahin mo yung Fibonacci retracement mo doon sa TA nila dito na Fibonacci. Okay? So guys, ang tanong ko sa inyo guys, kapag ang market nagre-retrace lang, sa ano-anong siya? Sa ano-anong percentage siya ng Fibonacci dapat tumama? Anong sequence 'yon?
Right? Ano percentage po siya dapat mag-react? Ayun. 23%, 38%, 50%. Yan. Yung 23 guys, start of retracement yan. Ibig sabihin, short-term retracement yung 23. Okay? Pero yung support and resistance natin, 38, 50, at 61. Alright po? Kailan mo naman malalaman kapag ang bagsak na gold, hindi retracement. Okay po? Anong percentage po yun? Pag ang market, malalaman mo na, uy, hindi na retracement to ah. Yun, 78%. Okay po? Wala pa siyang SNR ngayon. Hindi pa. Sarado kasi yung market eh. Pero pag bukas ang market, guys, 1 hour after magbukas ang market, nabibigay ito ng tatlong support, tatlong resistance level. And mapapansin mo, lagi yun nakabase sa Fibonacci. Itong FX Street, okay? So, pinagbabatayan ko rin yung Fibo ng FX Street at saka Fibo ko, yung Fibo ko talaga. Alright? So, 78. Okay po, pag tumaman siya ng 78, aba boss, hindi retracement yan. It's a sign of reversal. Alright po? So, okay, malinaw na sa atin yan. Ngayon, okay. Dito na tayo, sa application na tayo guys. Application na tayo. Paano ba tanggalin tong ano na to? Ayun, nandito ka pala eh. Ayan. Application na tayo. Balik tayo ng guys, first Monday of January. Kasi pag nagpa-practice ako guys, 3 buwan talaga. 3 buwan. Kailangan 3 buwan yung sakop ng backtesting ko. Alright? Per quarter ba? January to March. Tapos pagdating ng April, hindi ko sasama si April eh. Hindi ko sasama si April. Ang gagawin ko, patatapusin ko yan, April, May, June. Pagtapos ng June, saka ko reviewin yung April. Saka ko reviewin yung April. Anong ginawa niya sa loob ng 3 buwan? Ganon. Bale, ang gagawin ko dyan, gagawin kong reference yung first quarter sa second quarter. Tapos yung second quarter, gagawin ko siyang reference sa third quarter and so on. Copy? So, ganun yung gawa kong backtesting. Ngayon, ang reference ko is January hanggang petsa natin ngayon, March. Magkakatapusan na pala tayo, ano? So, ito na siya. Okay, ano tayo dito? Lapit ko lang ng konti. Kita na po ba yung screen? Malinaw na ba to? Paano ba ilabas yung mga tools dito? Yun, malinaw na. So, ayan tayo. Nagkaroon tayo dito ng new swing low. Ulitin ko po new swing low. Pag nagkaroon siya ng bagong swing low, dapat magkaroon siya ng bagong swing high. Okay po? Pagkaroon siya ng bagong swing high, para maging valid po itong bagong swing high, kailangan niya ulit ang bagong swing low. Ulitin ko po kapag nagkaroon ng bagong swing low, kailangan para ma-validate ito, kailangan niya gumawa ng bagong swing high. So ito na po yun, nagkaroon na tayo ng bagong swing high. Tapos itong bagong swing high na ito, para ma-validate ito, kailangan niyang gumawa ulit ng bagong swing low. Okay? So hindi siya nagkaroon ng bagong swing low dito. So hindi siya valid. Alright? So ito naman, nagkaroon tayo dito ulit ng bagong swing low. And dito, nagkaroon na ulit siya ng bagong swing. Ito pala, bagong swing high, tapos ito naman, bagong swing low. So, ang tanong ko po sa inyo, since ito, nagkaroon ng bagong swing high, sundan ng bagong swing low, valid na po ba siya or hindi pa? Valid na po ba? Pagka ganyan? Tanga tong araw ko. Ayun. Okay po. So ulitin ko po para step by step tayo Ito yung unang step natin guys Pag gumawa siya ng bagong swing low,
para ma-valid siya, kailangan niya ng bagong swing high. Ito na nga, bagong swing high. Okay po? So para na ma-valid naman tong isang swing high na ito, kailangan niya ng bagong swing low. So dito kasi wala siyang swing low, kaya hindi siya valid. So dito naman, nagkaroon siya ng bagong swing high na naman. So inintay natin to para maging valid to, magkaroon siya ng bagong swing low dito. Right? So again, since nagkaroon na ng bagong swing low dito, after ng bagong swing high, valid na itong area na to. Alright? Kasi may wave na siya na tinatawag. Ito po yung wave natin. Yung recent swing low, recent swing high, tapos may bago ng swing low. So technically guys, kung makikita nyo po dito, etong dalawa na ito, isa, dalawa. Okay po? Parehas po sila, swing low. Ito yung una, ito yung pangalawa. Copy? So yung pangalawang swing low, guys, mas mababa na siya doon sa unang swing low dito sa ibaba. Copy? Then, pagka meron na tayo na itong tatlo na ito, itong triangle na ito, ang next move natin, alright, Fibo. Bakit? Kasi, kailangan nating malaman kung itong ginawa niya bang pullback na ito o retracement. Pullback at saka retracement guys, is lang yun okay? So, kailangan natin malaman kung yung ginawa niya na ito na pullback ay retracement lang ba ito or possible mag-lead sa reversal. So, paano nga po natin ulit nalalaman yon? Anong tool ang gamit natin para ma-measure kung yung ginawa niyang bagsak ay retracement lang or reversal? O, yun. Ano yung Fibo natin O, nandito sa kaliwa. Okay? So, 1, 2, 3. Fib retracement. Okay? Click ko yan dyan. So, again, yung unang ano kasi natin, tawag dito, yung unang number natin, ito, nandito yung number 1. Okay? Nandito yung number 2. Okay? So, nakita natin, mula sa baba, umakyat. Alright? Mula sa baba, umakyat siya. Then, nag-retrace. Okay? So, mula dito tayo sa swing, unang swing low, tapos dito tayo sa swing high, maglagay ng retracement. Yan. Okay, copy po So, nakita nyo kasi dito, swing low. Okay, new swing low followed by another new swing high. Alright? Then, new swing low. Okay? So, dito, sa nakikita nyo yan sa screen, ilang percent po siya nag-retrace? Ilang percent po siya nag-retrace? %. Okay po? Sa 23% na yung mga bossing, ito po ba ay sign of reversal o retracement lang to? Okay po? Yun, retracement lang. Okay? Kailan natin ulit masasabi yan kapag ano? Alam mo ba, for example, yan. Pag bumaba siya dyan, retracement pa po ba yan? Dito, pag bumaba siya dito, retracement pa kaya yan? Yan, reversal. Okay. So, sa ano lang, no? Simple lang yung paliwanag natin, no? Diba? Pero naiintindihan ninyo. Yan. So, ganyan lang tayo, guys. Maintain lang natin yung ganyang momentum natin. So, since 23% lang siya, guys, okay, hindi siya reversal. So, ang hihintayin naman natin yan, guys, balik siya dito sa 0%. Okay? Ang hihintayin natin dyan, guys, hindi tayo papasok dito, Wag dito, Wag dyan. Kasi hindi pa natin sure na tapos na yung retracement, Hanggat di siya pumapatnik ng 0%.
So kailangan talaga nating hintayin na bumalik siya sa 0% bago tayo mag-entry. So for example, ito, bumalik siya sa 0%. I-zoom in ko na po ah. Ayan. Mas kita na po ba yung candles? Okay. So, pag bumalik siya dito sa 0%, kailangan niya lang mag-close, body close. Body close above 0%. Body close above 0%. Pag nakapag-body close po siya sa 0%, buying na po tayo dyan. Bakit? Kasi yan yung guarantee natin guys na tapos na yung retracement. Okay? Kasi hanggat di natatapos yung retracement, wala kang kasiguraduhan dyan. Mamaya reversal dyan, pinasok mo, kala mo nagre-retrace lang. Di ba? Mahirap yan. So dito kasi guys, meron tayong high probability na tapos na siya mag-retrace. Okay? Una, gumawa ng swing low. Pangalawa, gumawa ng swing high. Tapos pangatlo, gumawa ulit ng panibagong swing low. Right? Nang gumawa siya ng bagong swing low, kagaya na makikita natin sa chart, ayan. So gagaya na nakikita natin sa chart, okay? Swing low, swing high, followed by another swing low. Meron na tayong dalawang pattern. Yung swing low na ito, at saka yung swing low na pangalawa, mas mataas yung pangalawang swing low. Kumbaga, guys, nagbaitang na siya. Gumawa na siya ng hagdan. So may idea ka na agad dyan pa lang na bullish na siya. Ngayon, para masigurado natin na, oy, tapos na saan bumaba, going to up na yan. Kailangan lang niya mag-breakout dito, guys, sa itaas ng 0%. Breakout, guys, candle close Huwag yung umaandar candle close na, yung sarado na. Alright? Tapos makikita mo dito, may fractal 10 na siya dito sa ilalim. So, bilang tayo kandila. 10 kandila, guys, 2, 4, 6, 8, 10. So pagdating ng 10 kandila, okay, nasa itaas na po tayo ng fractal, nasa itaas na po tayo ng 0%. Okay? Yung price is nasa taas na ng 0%, nag-breakout na siya. Buying na yan. Buying na yan. So, paano tayo magpa-plot, guys? Plot na tayo dito. Dito po sa kaliwa, 1, 2, 3, 4, 5. Panglimang section po. Makita natin dito, yan. Click tayo dito. Makita natin long position. Click natin yan. Saan natin i-click? Pag body close ng candlestick dito. Okay? Now, ang SL natin, saan po natin ilalagay? Okay? Ang SL po natin, ilalagay natin kung saan siya pinakamalalim na retracement. Okay po? Pinakamalalim na retracement. Yan. Pero, ang SL natin guys, pinakasagad lang natin yung 38. Alright? Pinakasagat na SL lang natin guys, mula dito sa above 0% is hanggang 38% lang. Hindi tayo pwede mag-lower dyan. Kapag natap niya yung 38%, ibig sabihin, mahina yung trend. Hindi siya reliable. Alright? Kailangan pa na breakout niya yung 0% hanggang 38% lang siya. Wala pa ang 38% yung ano niya, pullback. Okay? Pero kung hindi naman siya mababa sa 23%, dito lang tayo sa pullback. Yan. Sakto lang dyan kung saan siya nag-retrace kanina tapos bumalik sa itaas. Alright? Now, meron na tayong entry. Meron na tayong SL. Okay? Ang tanong, saan ang TP? Okay? Ito na papasok yung ating pangatlong tool. Last at pangatlong tool. Okay? Unang, natin, fractal 10. Sumunod, Fibo. Ito yung pangatlo nating tool. Dito sa Fibonacci, Fibonacci retracement, sa bandang ibaba niya, mayroon tayong trend-based Fib extension. So, i-click ko lang O, paano po ba ito ginagamit? 3 click po ito. 3 click. Unang click natin, dito tayo sa
100%. Dito, kung saan siya nagsimulang umakyat. Okay? Click natin kung saan siya nagsimulang umakyat sa 100%. Pangalawang click natin kung saan siya nagsimulang bumaba o nag-retrace. Okay? So, dito tayo sa 0%. At yung pangatlong click naman po natin ay sa tapat mismo ng price kung saan siya nagsimulang bumalik sa above 0%. Okay? Pangatlong click, pangatlong click ilalagay natin sa pinakamalalim na retracement niya. Hanggang sa mag-pullback siya dito sa 0%. Now, ang target natin guys ay walang iba kung hindi 161%. Kopya po. Now, ito yan guys ha. Ang trailing price natin is 100%. Trailing price, sorry pala. Pag umabot siya ng 100%, break even. Pag umabot siya ng 100%, set break even. Bakit? Para wala ka ng risk. Para wala ka ng risk. Risk free na yan. Ano man mangyari sa market, okay na yan. Risk free ka na. At ang pinaka-target mo, 161. Bale, ang RR na ito guys ay naglalaro ng 1:2 to 1:3. Risk to reward ratio. Okay po? And gumagana siya sa 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, M15, at hanggang sa ang time frame. Hindi ko lang siya nire-recommend sa M1. At sobrang haliparot ng M1 ni Gold. Okay po? Hindi ko lang siya nire-recommend sa M1. Okay po? So, 3 minutes, 5 minutes, M15, at hanggang sa ang time frame mo gustong gamitin. Pero kung gusto niyo talagang i-trade ko gamit ang 1 minute, mag-Nasdaq po kayo at US30. It works. It works. Okay? Basta huwag niyo lang gamitin yung M1 sa gold. Gamit ito. At napakalikot kasi talaga. Okay? So, guys, maliwanag na po ba ito? Maliwanag na po ba? Ayan. So, magtatanong tayo ulit. Guys, kapag nagkaroon tayo ng breakout sa 0%, okay? Saan tayo naglalagay ng stop loss, guys? Okay, sige. Mamaya, ma'am, pakikita ninyo yung reversal. Magpapakita din tayo ng sample. Yun, 38%. Guys, tandaan nyo po kapag yung price natin, nag-breakout sa 0%, ang stop loss natin, sagad sa 38%. Copy po. Tapos, ang target natin guys, saan natin siniset ang target natin? Anong percentage yung natin? Ang target natin? Yun, 161%. Yung break-even po natin, saan po natin set yung break-even? Kasi kailangan natin ng break-even eh. Yun, 100%. Sa 100%. Okay po? Yan, okay, very good. So, yan, maganda kasi maliwanag, no? Simple lang po ba? Simple lang po ba? Yung natin, yung strategy natin. Yan. So, guys, kung medyo may hindi nakakasunod, schedule ko kayo ng one-on-one. I-set up natin yung set up natin yung Fibonacci ninyo, okay? Set up natin yung Fibonacci ninyo, set up natin yung fractals ninyo, okay? Para makasunod kayo, okay? Fibonacci. Dito, dito. 1, 2, 3. Pag-click mo dito yan, Fibonacci retracement. Yan. So sa extension, tanggalin ko lang ulit guys Sa extension, para ba ginagamit yan? Simula ka dito muna, i-click mo tong 100 dito sa banda sa tapat mismo ng wick. Dito Sa tapat ng wick, 100%. Tapos sa tapat ulit ng wick, tatlong click kasi yan eh. Sa pangalawang wick naman dito, yan 0% sa may wick talaga. Tapos pangatlong click, yung last na click mo,
dito sa retracement niya, week to week lang talaga. Yan. Ngayon guys, for example naman, hindi naman na top, hindi naman siya umabot ng 38% yung retracement niya. Kahit di mo na isagot sa 38 yan. Dito lang, sa tapat talaga na week niya. Alright? Okay. So, kung maliwanag na yan, okay, tanggalin ko na muna to. Right? Bale guys, yung unang guys, yung unang wave natin, ito po, itong unang wave natin guys, ang tawag dito, foot of the trend. O ito, spelling ko na po Foot of the trend. Okay po? Foot of the trend. Bakit po foot of the trend? Kasi, siya po yung pinakapaanan bago siya lumipad. Siya yung pinakapaanan bago siya lumipad. Usually kasi guys, kapag lumipad si market, gumagawa siya ng tatlong higher high. Bihira yung apat na higher high gagawin niya. Okay? So, tatlo hanggang apat na higher high, tapos tatlong lower low. Sagad na rin yung apat na lower low. So, ibig sabihin, yung unang market structure na bullish market structure, tawag doon footing. Okay? Tapos, may iniiwanan niya na compromise zone. So, ano po yung compromise zone? Papakita ko na sa inyo yung compromise zone. So, dito guys, ang tawag dito sa area na to, lower low. Dito naman, high. Bakit lower low to? Kasi siya yung pinakamababang presyo. Sumunod, umakyat siya, kaya tinawag dito high. Tapos, nag-retrace naman siya, gumawa siya ng mas mababang, low. Okay, kaya tawag yan, lower high. Low pa rin siya kasi bumaba siya, mas lower siya dito. Pero dahil mas may mababang presyo dito, kaya tawag yan lower high. Now, ababantayan mo dyan guys, yung lower high. Yung unang lower high bago yung lipad. Kasi hanggat hindi ito nababasag, mga tsunga, hanggat hindi ito nababasag, nangangahulugan lang yan na still bullish pa rin si market. Halimbawa dito, diba dito yan. Yan. Mula dito, bumaba. Tama? Ang laki din ng binaba niya dyan, no? Pero, hanggat hindi po ito nabi-breakout, yan, hindi po masasabing compromise yung trend. Okay? Parang po yung 50 moving average. Hanggat hindi yan tinatamaan, hanggat hindi yan binabasag, hindi pa compromise yung current trend. Copy po? Maliwanag na po ba yon mga bossing? So, ano dapat bossing yung Okay, ano po dapat yung tawag doon sa hindi siya dapat ma-breakout? Breakout po para sa ng mga newbie ganito. Yan. Candle close below below dito sa area na to. Ano po tawag dito ulit? Sa area na to? Ito yung dapat din na magkaroon ng ganitong body close eh. Yan. Anong tawag diyan? First, Okay, ano tong area na to? LH. Anong meaning ng LH natin? Yan. First wave, lower high. Ayan. First wave, lower high. Okay? Kasi yung market structure, pag matibay yung yung first market structure mo, asahan mo malayo ang malayo ang mararating yan. Alright? So kailangan hindi talaga to ma-breakout itong first lower high mo.
iwanan talaga dapat ni market yan para yung susunod na structure niya matibay. Malayo-layo pa mararating yan. Okay po? So, okay. So, tapos na tayo dito. Okay? So, makikita nyo dito guys, lapitan ko na dito ah. Makita nyo dito, ito yung pinakamataas na swing high. Tama? I-range ko lang dito. Ito yung unang high natin. Tama? Ito yung unang high natin. At ito yung ating lower high. Okay? Tapos, ito yung ating unang, di tama lang yan. Right? Ito yung unang high natin. Tapos ito yung lower high natin. Alright? So, ito yung pinakamataas na fractal 10 natin. Ito. Hanapin ninyo yung pinakamataas na fractal natin. Ito yon. Yan. Copy po. So, ang rule natin ganito, simple-simple lang. Simple-simple lang mga bossing. Alright? So, yung pinakamataas na fractal po dito, kailangan niya ulit mabasag. Okay? Kailangan niya ulit ma-break out. So, punta tayo dito sa gilid. Ayan. So, simple lang rule natin guys ha. Pag nabasag siya, yung ano natin, pinakamataas na swing high natin, alright? Kailangan nyo ulit mag-iwan ng ito. Within the range of lower high and higher high. O yung pinakamataas na high. Higher high. Okay po? Within the range of lower high and higher high, dapat mag-iwan siya ng swing low. Swing low. Itong fractal din ito, swing low. Yan, swing low. Right? Then, after niya mag-iwan ng swing low, gumawa naman siya ng bagong swing high. Yung parang ano lang natin, yung parang topic lang natin doon sa ibaba kanina. Okay? Para mag-validate ito, okay? Para mag-validate itong swing low na ito, dapat siyang gumawa ng bagong swing high. Okay? Pero itong swing high na ito, ang rules dito guys, itong swing high na ito dapat wala sa loob ng range. Pakita ko lang ha. Ayan po. Okay? Swing high, ay swing low pala, swing low nandito sa loob. Swing high nasa labas. Hindi pwedeng nasa loob. Okay po? Swing low nasa loob ng range ng higher high at lower high. Tapos yung ano niya, yung swing high niya nandito sa labas. Alright? Then swing low again. Di baling nasa loob or nasa labas, it doesn't matter. Basta yung swing high na ito wala sa loob ng range, nasa labas. So paano gagawin natin diyan? Okay? So, new swing low, para maging valid ang new swing low, anong meron dapat? Para ma-validate yung bagong swing low, anong meron? Anong kasunod? Ayun. Para ma-validate yung bagong swing low, anong kailangan na bago? Bagong swing, ano to? Yun. Kailangan ng bagong swing high. Okay? M15. Tapos, pag may bagong swing high, para maging valid tong swing high na ito, anong kailangan dito? Yan. Bagong swing high outside the range. Tama yon. So, para ma-valid itong bagong swing high outside the range, kailangan niya ng bagong swing low. So, okay na yan. Drawing na ulit tayo. Dito. Ganyan. Happy? O, may wave ka na ulit. O, yung para sa baba nga, inulit ko lang nga sa baba. Pero, kailangan natin ma-identify ito, itong retracement na ito, kung
Maano ba natin to? Ma-relay ba natin to? Okay? Ito ba ay sign of reversal o retracement? Kasi mamaya, papasok tayo, yung pala, reversal na pala yun. Di ba? Okay naman, nakala natin reversal, yun pala, retracement lang pala. So, kailangan nating kuhain yung range na ito, itong unang swing high at unang swing low. Itong unang swing low at tapos itong unang swing high. Para ma-determine natin kung itong fractal na ito, ay retracement ba or reversal. So, kuha tayo ulit Fibo. Yan. So, based sa nakikita ninyo, okay, yung ginawa niyang pagbaba dito, okay, yung ginawa niyang pagbaba dito, retracement ba ito o reversal? Yan. Yung ginawa niyang baba na yan, yun, retracement. O, di ba? Kaya nyo na agad ma-identify kung retracement yan o sa ibang salita pullback. So hindi na nakakalito kung nagre-reverse na yata si Mikey, tulo ng tulo. Ay hindi na. So kati mo lang, kuhain mo lang yung recent swing high, recent swing low, recent swing high, tapos hayaan mo siyang bumaba. Pagbaba niya, okay, hintayin mo siya na umakyat ulit. Okay? Hintayin mo siya na umakyat ulit. Para masabi mo na, di ba, dito, umakyat na siya dito ulit. Okay? Sa 50% lang siya tumama. Para masabi mo na, na hindi na talaga siya ulit bababa sa ilalim, kailangan mo siyang hintayin saan? Saan mo siya kailangan hintayin? Ito, retracement to, alam mo na eh. Pero para makagaranti ka na na hindi na siya babagsak ulit, saan? 0%. Okay? So, kailangan lang dito guys, above 0. Above 0, candle close. Above 0, candle close. So, bibilang tayo guys 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 kandila na lumipas, mula na magkaroon siya dito ng mula na bumaba siya dito, 10 kandila na yung lumipas o nakaraan. So, dito pa lang guys, may fractal na talaga siya. May fractal na siya. Pag hinihintay mo na lang to, itong breakout na ito. Ngayon, pag nag-candle close tong isang to, itong kandila na ito, mag-long position na tayo dyan. Okay? Kasi nasa siya nag-close na siya above 0%. Then, yung fractal niya hanggang 50% lang. So, hindi naman tayo na-compromise doon. Retracement lang yun. Ang tanong, saan tayo ulit maglalagay ng SL? Saan? Anong percentage? %? Saan lang yung natin, ma'am? Saan lang yung maximum natin? Saan po tayo maglalagay ng SL? Ayun, 38%. Dito lang, maximum natin to. Kahit ang retracement niya, 50%, hindi, 38% lang talaga sagad yan. Kahit mag-retrace pa siya ng 61%, na ba? Dito siya ng retrace, 61%. 38% pa rin SL natin. Okay? Ngayon, ayan, may entry na tayo kasi nag-close siya above 0%, entry natin yon. SL natin 38. O, anong tool yung gagamitin natin para makuha natin yung yung target niya? Anong tool? Yun, fib extension. So tara, fib extension na tayo. Okay? So anong formula natin dito sa fib extension? Anong 3% ang natin? Ang tawag dito? Anong 3% ang i-click natin? Kasi 3 click to eh. Anong 3 yon? Percentage? Ayun, 100. Sunod, saan ko to susunod ay i-click? Naklik ko na yung 100. 0. Tapos saan po yung susunod? Pangalawang click na to. Pangatlo na lang. Ayun, dito po sa may 61. Bakit sa 61? Kasi doon yung doon yung pinakamalalim niyang retracement eh.
Halimbawa, 23 lang siya nag-retrace, edi 23 lang ang pangatlong click. Pag ang retracement niya 50%, edi dito lang ako mag-i-click sa ang pangatlong click ko, isa-set ko ng 50. Pero kung ang retracement niya ay umabot ng 61, edi sa 61 ko rin i-click yung pangatlo. Okay? So, okay na yan. Goods na tayo dito, ha? Ngayon, ano ang TP natin? Ano ang TP? Saan natin i-set ang TP natin? Aray mo. Wala nang refresh. Ayun. 100% break even and then 161 TP. So, yan. Set natin 161. O, ganyan. Okay po. Ayan. Copy. 161. Tapos, ang break-even natin is 100%. Break-even is 100%. Okay, so okay na. Gets na natin. Ngayon, pangalawa na to guys ha. Pangalawa na nating wave to ha. May wave tayo sa ibaba eh. Pangalawa na to. So, hindi na to foot of the trend ha. Hindi na po siya foot of the trend. Kasi, nasa itaas na po tayo. Nakatuntong po tayo doon sa unang Ito po, ayan gumawa ng malaking accumulation yung unang trend natin. So ito na po, pangalawang trend na po natin ito. Pangalawa na po ito. So hindi na po siya foot of the trend. Second layer na po kasi siya. Ayan, so ganyan na po siya. Ngayon guys, di ba yan? Okay na. Guys, ano po ulit yung mamarkahan natin? May minarkahan tayo kanina na important level na pag tinamaan yon, compromise na yung trend. Okay? Ano po yon? Ano po yung minarkahan natin kanina? Na kapag yun tinamaan, ibig sabihin compromise na yung trend. Yun. Lower high. Okay po. Lower high. Ayan. Ito po. Markahan niyo po yan. Markahan niya yan. Pag yan tinamaan, tapos nag-body break dyan, ay wala na. Pag tinamaan yan, tapos nag-body break dyan, nag-body breakout dyan, wala na. Hindi po yan ano na po yan. Reversal na agad yan. Reversal na agad yan. Hindi na potential reversal yan. Reversal na agad yan. Pag tinamaan yan. Ay, ibig sabihin, tapos na yung akyat. Pag nag-body close po yan dyan, tapos na yung akyat. Aangat man yun po. Akyat man yun. Wala yun. Ano lang yun. Pullback lang yun para sa bagong trend. Pero technically, that's a sign of reversal na. Okay po? So, hindi ko tatanggalin yan guys kasi tandaan natin yan eh. Tandaan natin yan pag magre-reverse na eh. So, again, ito yung ating bagong higher high. Tama po ba? Ito. Kasi umakyat siya tuloy-tuloy. So itong swing high na ito, yung bago nating higher high. So mamarkahan niyo po yan. Yung bago nating higher high. So ganyan siya itsura. Yan. Ganyan po ang itsura. So this is the higher high. And ito yung lower high natin. Right? So paano na naman tayo nito? Simpleng-simple na naman. Mag-aabang na naman tayo ng ganitong structure. New swing low, new swing high, new swing low, tapos magkaroon ng breakout sa 0%. Okay? So pangatlong wave na po ito. Hanggang pangatlong muna tayo. Okay? So kung titingnan natin dito, yan. Ay pusang gala mo, na-refresh na naman ako ni ano.
Ba naman to? Asa? Yan. So dito dapat magkaroon tayo ng new swing low. Yan. New swing low followed by another new swing high. Tapos, ang retracement niya, yan. Ganito, yan. Yan. So, pag ganyan na nakita ninyo, tinan nyo guys, oh. Diretso agad siya. So, hindi natin to pwedeng gamitin yung structure kasi dumaretso siya. New swing low, new swing high, tapos gumawa siya dito ng bagong swing low sa ilalim. Dumaretso sa anong oras to? Daling araw. No? So, hindi to nagpapakita ng sign of trend continuation. Alright? Sa alit nagpapakita to ng potential reversal. Kasi, bakit natin siya nasabi na napakita siya ng potential reversal? Anong percentage po ang tinamaan niya? 78. So, hindi tayo pwede pumasok diyan. Tinamaan niya yung 78 eh. Okay? Tinamaan niya yung 78. Pero, I will not recommend na mag-entry diyan. Alam niyo kung bakit? Kasi, kailangan niya muna tamaan yung bigger, okay? Yung bigger na structure. Ito nga po yon, yung external. Ayan o. Ano po yung dapat niyang ma-break? Tumama siya sa 78% dito. It's a sign of reversal. Pero, may kailangan siyang i-break sa ibaba. Ano po yon? Yun, lower high. So, wala tayong magagawa dyan dito sa area na to, guys. Dito sa area na to, yan. Sa area na to, wala tayong magagawa dyan kung hindi mag-intay na babae niya itong lower high natin dito sa ilalim. Tapos mag-body close siya dito. Copy? Para masabi natin na it's a valid it's a valid na reversal. Okay? Dito, tumama siya sa 78. Ibig sabihin, nagwa-warning siya na magre-reverse na siya. So wala mo na tayong entry dyan kasi nag-warning na siya eh, na magre-reverse siya eh. At ang ano niyan, ang confirmation na nag-reverse na siya ito. Okay? Pero as you can see, hindi siya bumalik dito sa lower high. Hindi. Naglaro lang siya dito, nag-accumulate lang siya dyan. Copy po. Nag-accumulate lang siya dyan. Ngayon, wala, hindi niya tinamaan itong lower na ito eh. Kuhain natin ulit itong gaya natin na sa pinababa. Okay? Kukuhain natin yung pinakamataas na yan, na weak sa taas. Yung may fractal tens ay taas na pinakamataas, okay? Then, ihintayin natin na magkaroon tayo ng ganong structure kanina. Same structure, okay? New swing low, new swing low, new swing high, tapos bagong swing low. Pero yung bagong mong swing low dapat above siya sa lahat ng swing high dito sa taas. Okay? Dapat above siya. While in the other hand, yung swing low mo nandito sa ilalim. Nasa loob ng range ng higher high at lower high. Laging ganon. Ang swing low mo ay laging nasa gitna ng higher high at lower high. Pero yung swing high mo, laging above higher high. Alright? Then maghihintay ka na lang ng retracement. Kay Fibo tayo, gawa tayo wave. Alright?
So dito mga chong, valid po ba ito na retracement? Valid retracement po ba ito? Gumawa siya ng swing high dito, tapos bumaba. Valid po ba ito retracement? Yan. Okay? Bakit po natin nasabi na ano yan? Na valid retracement yan? Saan siya tumama? Ayun, 23. Pero mga boss, pag hindi po siya tumama sa 23%, naglaro lang po siya sa gitna ng 0% at sa gitna ng ano, sa gitna ng, 20, ng 0% at 23%, ang tawag po natin diyan fluctuation. Pag sinabing fluctuation, dead market. Dead. Kasi hindi siya umabot ng 23% at the same time nasa ilalim siya ng 0%. Fluctuated 'yan. Para masabi mo na nagre-retrace ang market, kailangan talaga abutin niya yung 23. So may structure tayo ulit dito. Pangatlo na po ito. Yan. Nakikita niyo na po ba yung structure natin? 23%. Okay? So meron kang lower low, meron kang lower high na ba to? Meron kang lower high, higher high, tapos lower high Uy, ulit ka dito. bang Kailan? Okay po? Bigla pa pa Thursday. Abayin. Okay po? Copy? So nakita niyo po pa ulit-ulit lang tayo. Triangle lang siya oh. Pansin niyo, triangle lang, tatsulok lang tayo. Right? Ngayon, para ma-secure natin na hindi na siya bababa, kasi 23% lang ang retracement niya eh. Para masigurado natin na hindi na siya bababa, ano ang kailangan niyang gawin? Ano po yung next na kailangan niyang gawin? Ano yung kailangan niyang basagin? Anong percentage yung kailangan niyang basagin para sigurado hindi na bababa? Yun, 0%. Above 0% mga bossing ngayon. Above 0%. Body close. Ayan o. Oh. Ayan. Above 0%. O pag nakita natin, nag-close na siya, nag-candle close above 0%, anong next move? Ano po next move? Nag-body close above 0%, yun, entry. Entry na syempre. Nag-close na below nag-close na above 0% eh. Entry na. Tapos, mga bossing, tingnan nyo to, ang retracement niya 23 lang. So, mga chong, kung ang retracement niya 23% lang, hindi na natin kailangan maglagay ng SL sa 38. Bakit? Kasi mas mababaw yung ano niya eh. Mas mababaw yung retracement niya eh. So, hanggang dito lang tayo. Kapag ang retracement below 38%, hanggang 38 lang tayo. Kapag ang retracement umabot ng 50 or 61, hanggang 38 lang talaga tayo. Pero kapag ang retracement above 38%, ibig sabihin hindi inabot yung 38%, doon natin lalagay yung setup. Pag ganito, 23% lang, ito dyan lang tayo sa 23% maglagay ng SL. Yan lang. Sinaktuhan lang natin. Okay? So medyo tipid tayo sa SL dyan. Ngayon, saan ulit ang TP na ito? Ano TP natin dito? Ayun, 100% break even, then 161 full TP. Ayan. So, yung fib, natin, extension natin, saan yung una kong click dito? Saan ko ito una i-click? Tatlong click to eh. Saan yung unang click? Anong percentage? Yun, 100. So, sa second click ko, saan ko ilalagay ito? 0, tapos 23. Ayan. Pangatlong click is 23. Ayan. Nakuha niya na.
O pag sinet up ko to ng ano ng 100, anong RR ko dito? 2.6. Imagine mo paldo ka na dun oh. Sa break even point mo pa lang eh. 'Di ba? Sa break even mo pa lang eh. Oh, 2.6. Pero sa akin guys, kapag ka ganito 2.6 ha, hintayin ko lang 'di ba? Break even ako dito. Hintayin ko na lang to mag 1:3. Okay na ako dun kahit di ko nakawain yung 161. Eh laki na agad dito dito pa lang oh. 1:3 na. Pwede na ako diyan, boss. Kahit di ko nasagad ng 1:1 yan, ano yan, ng 161 yan. Pero syempre dahil ano, nasa code natin yung 161, eh, ganyan, nilagay ko di, ano, 161, di ba? O, 161. Pag ginawa mo yung 161, 4.79 risk to reward ratio. Naabot ba yan? O, naabot yan, tropa. Ayun o, abot o. Kita niyo po ba? Naabot po ba? Naabot po ba? Kinaya yung 161? Abot yan, boss. Abot yan. Sok pa. Sok pang sok pa. 'Di ba? Pero sa akin guys ha, kung alam mo yon kung naka 1:2 ako, pwede, alam mo yun, lalo ako kabado ako eh. Ako si Boy Kaba eh. Boss, pag umabot ng 1:2 yan, ako alam ko na aabot siya ng 161. Pero kung ako yan, 1:2 lang yan, i-out kina talaga yan kung ako nagtitrade. Ako yan, kabado 20 ako lagi. Alam ko lang, basta naabot yan ng 161. Confident ako. Pero pag nakita ko na lumanis sa tonight ko, o sa ganun, maalis na ako eh. Tinitipin ko agad, okay na to. What is to na to? Pwede na yan. Next setup tayo. Basta tala ko, ako bullish to, bullish pa to. Oo, basta ano ko, bullish pa to. Oo, okay na yan. Pero, ang gagawin ko, ano, 1:2 lang talaga yun. Okay, so, ito na. Reverse naman tayo guys, reverse naman tayo. Pero bago tayo mag-reverse, uulitin ko ito yung recent market structure natin. Okay? Alin dito ulit? Ano ulit dito yung i-mark natin na hindi natin kakalimutan i-mark? Ano dito yung hindi natin kakalimutan? Yun, lower high. Huwag niyong kalimutan na pag gumagawa siya ng higher high, lagi niyong i-mark yung lower high. As much as gumagawa siya ng higher high, huwag niyong kakalimutan gumawa ng mag-mark ng lower high. Okay? So, iyan, padadaliin ko na lang guys ha. Padadaliin ko na lang po. Then, dito kasi. Ito kasi hindi niya na ito na breakout. O, ayan o. Hindi niya na kasi na breakout dito eh. Yan. So, dito to siya. So, ito yung lower high. Kita nyo guys ha, tira mo to. Ang lalim ng ano niya. Ang lalim ng binagsak niya. Tama? Para mas pag ganito. So, sa unang tingin yan guys. Sa unang tingin, yung inyo lang perspective pagka mula dito guys, yan, mula po dito sa tuktok, okay? Mula po dyan sa tuktok, kapag yun ay bumaba dito, bumagsak ng ganyan, okay? Ano po agad ang iniisip ninyo? Retracement o reversal? Ano po agad ang nasa isip ninyo? Yes, possible reversal. Possible reversal. Eh, syempre, laki. Ang laki ng tulo na price. Di ba? It's a possible reversal. Big possibility of reversal. Pero guys, ano po yung hindi niya ginawa dito? Yan, anong hindi niya ginawa dito? Yes, hindi niya na body break.
hindi niya na body break yung lower high. Ibig sabihin yan guys, pinapalayas niya lang yung mga buyers. Ini-SL niya lang yung mga buyers. Ang dami niyo ha. Kung malalayasin ko kayo, si aakyat pa ako eh. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo guys, pakisuyo, kapag valid yung breakout, yung triangle natin, pag valid yung triangle natin, huwag niyong kalimutan na i-mark yung lower high. Para alam niyo kung yung ginagawa niyang bagsak, eh tinitake out niya lang yung buyers. Tapos aakyat siya ulit. Alam mo yung kumuha siya ng mga stop losses para lang may panggasolina, paakyat ulit. Pero syempre, kung alam mo kung saan nakalagay yung mga lower high, alam mo na kung yung, ano mo yun, yung market is compromised na ba siya sa bullish trend or not. So diyan pala, malalaman mo na wala. Tinake out niya na talaga yung mga buyers. Kailangan niya ng gasolina para umakyat ulit. Kaya mo, inakyat niya ulit yan dito. Oh. Ayan, no. Inakyat niya ulit. Oh. Sa lawayon talaga. Oh. Di ba? Inakyat niya ulit. Di ba? So, again, ano ko to, padadaliin ko na, kukuhain ko lang ulit yung mga lower highs. So, yeah, this is the lower high. Then, wave tayo ulit dito. Padadaliin ko na guys, hanapin ko lang ano. Yan, para iano ko naman sa inyo pagka-reversal na. Then, dito, swing low, okay. Basag, hindi niya nabasag dito. Dito tayo. Hindi kasi magiging valid tong wave na to eh. Tapos eh. Tapos tong wave na to eh. Hindi tayo nakasakay dito. Hindi tayo nakasakay dyan. Pero nasa ng lower high niyan. Hindi talaga. Hindi. Ang hirap ilaban yan. Mali yung structure niya eh. So, dito tayo. Yan. Ito. Okay. Tapos, valid ba to? O valid, 23% lang. Kuhain ko na yung mga lower high guys ha. Pabibilisin ko na. Ayan. Para makita niyo ko pag reversal. Ito na. Ito na guys. Ayan na. So ito po yung tulo. Ito po yung all-time high natin guys. Hindi nakikita niyo sa chart ngayon. Ito po yung ating all-time high. Naalala niyo to guys. Ito. Yan tulo na to. Napadasal ako dito eh. Kayo di pala padasal kayo dito. Pusang gano'n ngayon. Sino biktima nito? May guilty ba dito? Meron po ba na ano, meron po ba guilty dito? Sino nakanan dito? Alright. May na biktima ba ng tulo na to? Ito yun eh. Hindi ko makakalimutan to kasi Thursday yan. Thursday yan. After ng lesson tumulo. May lesson kami yan guys. Alas 10 ng gabi. Natapos may alas 10 ng gabi. Tapos saktong-sakto talaga tumulo yan. Timawa na yan. Yan ba yung langya? Ang sakit nun, Brad. Para ako sinampal niyan. Cut loss ako 200 eh. Hindi pa ako nakakaset up kasi ng stop loss niyan. Pusang gana na yan. Tapos tumulo. Segundo lang yan eh. Aray mo. Mga ilang minuto lang pala. Mga ilang minuto. Hinihintay ko mag-pullback. Sabi ko, di po pullback yan guys. Kasi ano eh. Ang laki ng galaw eh. Animal na yun. Oh. Tapos tumulo dito. Sabi ko, $200 na yung kano. Cut loss tayo. Taragis na yan. Diba? Iba yung ginagawa ng market. Okay, so nabawi ko na. Nabawi naman namin kasi nga lang medyo shocking lang talaga. Ayan, so guys, ito papapansinin nyo dito guys, hindi niya na to na break. Hindi niya na po yan na break. Wala nang breakout dyan. Okay po? Wala na.
So, hindi niya na po kinayang i-breakout sa 0%. Ito papakita ko sa inyo. Swing low, para maging valid yung swing low, kailangan mo ng bagong swing high. Para maging valid yung swing high, kailangan mo ng bagong swing low. So technically, ganito ano natin. Yan. Ito yung swing low. Para maging valid ito, kailangan niya ng bagong swing high. So yung swing high, para maging valid, kailangan niya ng bagong swing low. So buo na yung structure natin. 1, 2, 3. Copy po. Tanggalin ko muna itong Fibo para makita ninyo. Ayan po. Kita na po ba? Kita na po ba guys? Kita na? Kita na. So, new swing low, para maging valid to, bagong swing high, para maging valid yung bagong swing high, kailangan niya ng bagong swing low. So, triangle, sa madaling salita. Pero guys, ano nga ulit yung hindi niya na nagawa dito? Pwede po ba pakisagot? Ano po yung hindi niya na ginawa? Ano yung hindi niya na na-manage dyan? Okay. Guys, valid naman yung ano niya dito. Oh. Valid naman yung retracement niya dito, 23% to. Pero, hindi niya na nagawang i-breakout yung 0%. Nag-retrace nga siya, 23%. Kunwari lang, para mag-buy tayo. Ako naman si Tanga, nag-buy ako. Nag-scalping kami kasi niya sa 3 minutes po sa gala mo net. Sabi ko na ba, hintayin natin yung 0% eh. Epic fail tuloy. Bobo. Yan. Tawag dito, tama naman yung retracement niya eh. Kaso nga lang, di ba, yan, nag-fractal na siya dito, di ba? Nag-fractal 10 siya dito. 23%, okay, malakas yan. Pero, hindi niya na na-manage na i-break sa 0%. Ang tamang entry talaga, guys, sabi ko sa inyo, iwasan natin na mag-trade dito sa gitna ng 78% at 0%. 78% at 0%. Maganda talaga mag-trade tayo dito above 0%. 'Di ba? A candle close above 0%. Diyan talaga pinakasafe. Diyan mo masabi na hindi na siya bababa. Maliit ang chance niya bumaba ulit, bumalik sa ilalim. Mas malaki ang chance niya lumipad. Kuhain yung 161. Ngayon, stop loss mo na 23% to. Ayun, hanggang dyan lang naman yung retracement niya ngayon. Ngayon, tingnan mo, dahil hindi niya nabasag yung 0%, tingnan nyo, dumaretso, hindi nga siya uminto sa 78% to, dinaretso sa 100%. Kumag din talaga yun. 0%, tumama siya sa 100%. Ngayon guys, mayroon lang ako dito i-highlights. Guys, ano po ito? Ano po yan? Ano po yan? Tandaan niyo po kung ano ito. LH yan, okay? Pag tinamaan po yung LH, ano po ibig sabihin? Ano yung compromise? Ano na yung compromise pag tinamaan yung yung LH? Yes, yung trend. Compromise na yung trend. Hindi lang siya sign ng reversal. Reversal talaga yan. Tinamaan yung LH eh. Hindi lang basta tinamaan, bin-breakout pa yan, oh. Yan, trend reversal na siya. So since may trend reversal na siya sa ma'am, babaliktad naman tayo. Babaliktad naman tayo. Ganito naman po hahanapin natin. Baliktad na triangle. Ganyan na po. Ganyan ang tarano natin. Hanapin natin. Fractal 10 sa itaas. Fractal 10 sa ibaba. Tapos fractal 10 sa sa itaas ulit. Copy po. Ganyan. Pero kung mapapansin ninyo, itong fractal 10 na ito sa taas, at saka fractal 10 dito sa ibaba, ay hindi na lang pang-abot. Nagkaroon na mas mababang fractal 10 dito.
Okay? So, isabihin, fractal 10 sa taas, fractal 10 sa ibaba, isabihin, meron ka ng bearish pattern. So, ang kailangan mo na lang is, itong fractal low na ito, fractal low, gumawa siya ng fractal lower low. Okay? Fractal lower low. Yan. Tapos yung unang wave niyan, guys, yung unang baba, anong po tawag diyan? Foot of the, ano yung unang tawag natin sa baba? Yung papatungan ng ano, ng sunod-sunod na ano, na structure. Yun. Foot of the, ano yun? Trend. Yun. Foot of the trend. Lagi yung unang wave, guys. Yung unang wave lagi. Yan yung foot. Yan talaga yung pusang nila ang tibay. Tira mo, hanggang ngayon, di pa tayo nakakabalik ng 80H. Okay, so tinan natin to guys ha. So ito, dito natin nalaman na compromise na siya. Ngayon nag-pullback, di ba? Umakyat pa siya, hoping pa tayo eh. Okay? O, nag-hope pa tayo na babalik siya ng 80H eh. So, di ba? So, bumagsak siya, tapos unti-unting umakyat. So, sabi ko nga sa inyo guys, kapag may bagong swing high, baliktad na tayo guys ha, pag may bagong swing high, para maging valid to, kailangan ng bagong swing low. Yung bagong swing low mo, para maging valid yan, kailangan nyo ng bagong swing high. Kaya ito guys, itong fractal na ito, di natin ito i-validate. Bakit? Kasi hindi siya gumawa ng bagong swing high. Kaya i-validate natin, bagong swing low, tapos para ma-validate to, bagong swing high. Okay? So technically, ganito po siya. Okay? Bagong swing high, bagong swing low. Then, bagong swing high. Ano po katuwano niyan? Ano po kasunod niyan? Okay? So since may triangle na tayo, anong kasunod natin tool? Kasi kailangan natin malaman ano to eh. Kung yung retracement na to, ano ba to? Retracement o reversal? Anong tool yan? Fib retracement. Ayan. So ito guys, medyo tricky to ah. Tingnan nyo. Ilalapit ko po guys ah. Ayan. Guys, muntik pa siyang tumama sa 78. Kasi kung tumama yan sa 78, nag ETH sana tayo. Pero ano po yung hindi niya ginawa? Ano po yung hindi niya ginawa? Ay, hindi nangyari dyan? Okay po. Ano hindi niya na-touch? Hindi, hindi siya umalik dun sa 78%. Okay po. Ang hindi niya po ginawa dyan guys, hindi niya kinit yung 78%. Ibig sabihin, hindi na niya balak umakyat. Kasi mako-compromise na yung trend na to. Eh, itong, ano, itong ginawa niyang possible reversal. Kung hinabot niya yung 78. Okay? Pero dahil hindi niya tinamaan yung 78 guys, okay? Ang next move niyan guys, saan siya babalik? Saan siya babalik? Kasi technically, retracement lang to eh. Kasi hindi niya tinamaan yung 78 eh. Okay, saan siya babalik? Yun, sa 0%. Okay. So kanina, sa bullish, kailangan above 0% body close. Dito naman po, sa bearish, ano ang kailangan mangyari? Candle close pa rin naman to eh, pero saan? Above or below? Below, yan. Below na po tayo. Okay, pa nagkaroon tayo ng candle close below 0%, anong next move? Ano po next move natin? Entry. Okay? So, ano guys, entry tayo, short position. Candle close,
Entry tayo, short position. Tapos, ang retracement niya guys, above 61%. Pero saan lang natin ilalagay yung SL natin? Saan lang po ilalagay yung SL? Even though lagpas 61% ang retracement niya, saan lang natin ilalagay yun? 38%. 38% lang. Pero pag below 38% ang retracement niya, di below lang din. Tapos, anong tipin natin dito? Anong take profit natin dito mga boss? 161%. Ayan. So, gagamit na tayo na, PIP extension. O, PIP extension tayo. Yan, o. Ang 100% natin as of now, nasa taas. So, click tayo sa taas. Ayan. Dahil nandun yung 100% eh. So, click natin sa taas. Nasaan yung 0%? Nasa baba. Yan. At ang 38% natin nandito sa taas. Ayan. Ayan. Tapos kuhain ko, 161. Ayan, no, 161. Sakto naman, 1:2. Diba? Sakto naman, 1:2. Yan, sakto naman, 1:2. Copy. Copy mga boss. Tapos may mapapansin ka dito, guys. Nakita mo yung mga lower high natin dito? Ayun, no? Nakita niyo yung mga lower high natin dito? Inuubos, di ba? Pansin nyo? Inuubos. Ayun, no? Yung pinakailalim na yung natira. Pero lahat po ng blue na yan, etong mga blue na to, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Lahat po yan, isa lang ang natira. At alam nyo po ito, ito natira na to, itong natirang lower high na to, alam mo kung kanino to nanggaling? Meron po ba kayong hula? Kung saan to kung saan nagmula yung lower high na hindi naabot? Saan po? Doon, foot of the trend. Kaya sabi ko sa inyo foot of the trend. I-mark nyo yung lower high, yung pinakaunang lower high ng foot of the trend. Kasi yan yung pinakamatibay. Okay? Yan yung pinakamatibay. Tala nyo, ang dami no, no? Minay ko lahat ng lower high. Yung kita nyo yung sinagasaan. Di ba? Sinagasaan, no? Ang lalim nga ng TV mo. Ang lalim ng TV mo. Oh. Pero ang hindi niya tinamaan, yung lower high ng foot of the trend. So since di niya tinamaan yung lower ng foot of the trend, ano nangyari? Okay, papakita ko lang sa inyo guys ha. Tanggalin ko to para hindi marumi. Wait lang ha. Yan. Kuhain ko lang ulit yon. There you go. Okay. Ito po yung foot of the trend, yung lower ng foot of the trend ha. Ito po yung binagsak. Ayan, nandiyan, nasa taas ha. Oh. Kuhain ko lang ha. Dahil hindi niya kinuha yung foot of the trend, ang retracement niya guys, ito papakita ko lang sa inyo. Ayan o. See? Kita po ba? Ayan. Bumalik siya sa 78%. Ayan o. Ito yung umasa ako na mag-AATH na tayo eh. Diyan ako umasa. Asa ka talaga gold eh. Pero ang totoo niyan guys, kung ako tatanungin niya dyan, 50% lang kukunin ko dyan. 50% lang po talaga yan. Mula dyan sa foot of the trend na yan, foot of the trend, di siya tinamaan, almost lang. Pero nga guys, may ginawa siya dito guys. May ginawa po siya dito. Ito na naman oh. Kuha po ba guys? Nakuha. Diyan din siya gumawa ulit ng bullish market structure. Copy po. Copy. Diyan sa foot of the trend, diyan din siya ulit gumawa ng bullish market structure. Tapos ang kukuhain natin diyan, 161. Ang entry natin dito.
Yan, 161. Ay, teka lang. Nasaan ba yung ano nito? 38%. Ayan. Yan. So, kita nyo po ba? O, yan. Tingnan nyo dyan. O. So, hanggang dyan lang. Kuha yan, guys. Pinaasa pa nga ako eh. Akala ko mag-ATH na tayo eh. M15 po. M15. Ayun o, kinuha siya o. Kinuha siya dito. Yan. Alright? Sakto po, di ba? Yung foot of the trend, hindi niya inabot yon. Yung foot of the trend, yan lang yung tanging hindi niya kinuha. Tapos, gumawa na siya ng bullish market structure ulit. Doon ulit siya gumawa ng bullish market structure. Kinuha yung 161. Alright? Then niya nga po, umasa ako dyan kasi tinamaan niya talaga yung 78%. Kinuha niya yung 78% natin dyan, guys. Ito totoo. Yan, mula dito sa taas hanggang dyan sa baba. Ayun o. Di ba sa poll? Ayun o. Sa poll. So akala ko talaga mag-ATH na ulit yan dyan. Tapos bumuhos ulit. Diyan ko nakita yung ano, mga bossing, yung manipulation talaga. Ang lala. Ang lala talaga. Pero by the way guys, pag ang market guys nag-reverse, yung unang reverse lang naman yung unang reverse. Alright, di ba guys, ito yung ano natin, ito yung reversal natin. Ito po yung reversal natin. Yan. Tama po ba? Yan yung reversal natin. So kapag guys ang ano, 'di ba may foot of the trend tayo? Okay? May foot of the trend tayo. So yung foot of the trend guys, okay? Ano yung minamark natin doon guys? Natatandaan niyo? Yan. Ito guys, so lower high. Okay? Lower high tayo ng lower high dito. Ma'am, higher low pala to tawag dito. Higher low po ito. Bangag na rin ako ah. Ito guys, mama, higher low po ito ma'am, ma'am Joycela. Higher low. Tawag diyan. Ito lower low, ito higher low. Naman kapag ka-bearish naman po, lower high po siya. Yan. So ito mama, ito yung foot of the trend ng bearish. 5451. Yan yung foot of the trend ng bearish. 5451. So, ang 78% niya guys is ito. 78. So, near 78% kasi ito yung foot of the trend eh. Yung 78% na yan, ma'am. May entry ka talaga dyan short. At ang stop loss mo na naman dyan, ito. Yan. Yung foot of the trend. Yan na stop loss mo dyan. Tapos, ang target mo talaga dyan, 23% sa ibaba. Copy po. Yung 78% near foot of the trend, higher low or lower high, entry yun. 78% above or below foot of the trend, higher low or lower high. Ito yun, oh, ito yung foot of the trend. Kasi ito yung reversal eh. Tandaan nyo to kanina. Nilagyan natin to ng Fibo. Ganyan. Okay? So that is the foot of the trend. Diyan nagsimula yung bagsak. Alright? So pag bumalik ng market dyan, sakto dito 78%, tama yan, entry yan. Ang stop loss niyan, ito, yung 5451. Okay? So hindi kasi yan babalikan nang hindi siya magre-reverse. Pag binalikan yan, ibig sabihin totally mag-market reverse na. Alright? So kung in-entryan natin dyan, dito 23%, pasok tayo dyan. Pasok tayo dyan. Dala natin ha. Ayan. Pasok, di ba? Pasok. 1:5 oh. Grabe. Okay po.
Copy po yun. Malinaw na po ba yan, guys? Malinaw na po ba yan? Wala nang tanong doon. Ah, ngayon guys, ito, kita nyo naman, tinamaan na yung ano natin, tinamaan na yung lower high natin. Tinamaan na yung lower high natin. Tapos, except sa tinamaan niya yung lower high natin, na-sweep niya pa yung lower low natin. Pati yung lower low natin guys, na-sweep niya dito. Ayun, no? Lower high at saka lower low. Ito current na to guys. Current na to. Pag bearish po yung put of the trend, nasa taas naman po. Yes! Yung put of the trend nasa taas, 5.51. So, kung iti-TA ko to as of now ngayon, bang, 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 nabasag to, external, internal, 50%. Tanggalin ko na to guys ha. Current na tayo ngayon eh. Yan. Tapos dito wala ako nakikita ano eh. Yan. So, 1, 2, 3, retracement, 50%. Bumasag siya doon. Okay. Pagbasag niya doon, kumuha na siya ng SL dito. Na SL to ngayon na to. Kung in-entryan natin to guys, SL tayo dito. Ito yung entry kasi natin eh. Yari dun. Yan. Ito yung entry natin. Ganyan. Nagbasag siya dito. Pagbasag dito, entry tayo. Then, binalik niya sa 38%. Binalik niya sa 38% na SL yan. O, SL. Ngayon, ang kailangan mabasag ito. Ito guys, ito kailangan mabasag. Ito yung current niya yan. Yan ang current dapat mabasag. Yung high na yan. Eh, yun nilinyaan ko po. Nasaan yung lower high mo? Ito yung lower high mo. Yan. So, ang kailangan natin mabasag ito. Ito nasa taas. Yan ang range natin. 4307 at 4602. Yan ang kailangan nating ano ha. Ito, ganito siya. Ito na ba yan? Pag ganyan. Yan. Tapos mabasag ito. Yan. 1, 2, 3. Yan. Ganyan. Pag nagkaroon tayo ng ganyang structure sa ano, sa hinaharap, yan. Ito. Higher low yan. Higher low. Yan. Tapos ito yung higher high natin ngayon. Yan. Okay? So, higher low, higher high. Then, pag nabasag tong area na to, yung area na yan, kailangan nyo talaga gumawa ng ganyang structure. Swing low dito, swing high sa itaas, kailangan yung swing high muna sa itaas ng higher high. Then, kahit mag-retrace siya dito ng another ano, yan, ganito. Higher, ano, ba yan? Higher low, new higher high, tapos higher low ulit. Yan. So, magkaroon siya dito ng breakout, guys. Magkaroon siya dito ng breakout, candle close. Yun na yun. Continuous na yan. Okay? Kasi may triangle na siya ulit eh. Na triangle. Ito lang talaga importante dyan, yung triangle eh. Ganyan. Yan lang importante dyan guys. Yung in triangle lang talaga. Gawa siya ng triangle. Swing low sa ilalim. Para maging value swing low sa ilalim. Swing high above higher high. Swing high above higher high. Yun ang kailangan mayroon dyan. Then, last is higher low. Or another swing low. Para maging valid to higher, ano mo dito. Swing high mo dito. 1, 2, 3. Okay?
higher low, higher high, higher low. Buo na yung triangle mo. Tapos yung triangle mo, kailangan mo lang pa-breakout. Candle breakout. Yan. Candle breakout. Tapos entry na yan. Basta kapag tinignan mo yung retracement niya dito, 23%, 38%, 50, 61. Huwag lang mabot ng 78. Tapi, tapos ganyan na yan. Alright? Kung i-measure natin dito, 1, 2, 3. Banig tayo ng 4,975. Alright? So that's our lesson for today mga bossing. Congrats dun sa mga ano, nag-join Congrats po. And sa mga gusto magpa-edit ng ano nila, ng Fibonacci nila, nandiyan naman yung settings, pina-screenshot ko na. Okay? Nasa tapos naka-record naman to. So, again, yung Fibonacci niyo dito 1, 2, 3. Dito nyo hanapin Yan. Tapos pag pinlat yung ganyan, may makikita kayo, di ba? Pinlat yung ganyan. Ayan, may makikita kayong settings. Okay? Ganyan. Kopya nyo lang to. Alright? So, mga bossing, tulad ng sinasabi ko naman sa inyo,